Sa mansyon muna ng pamilyang Montalibano kami pinatuloy ng kambal dahil yon ang gusto nila. At para matulungan daw nila ako mag-alaga sa kambal. Sabi kasi ng doktor ay hindi pa raw ako pwedeng magbuhat ng mga babibigat dahil baka bumuka ang tahi sa tiyan ko at bigla ang yung dumugo. Kasama ko ngayon si Carson, Kenzo at Jake. Aliw na aliw ang tatlo sa pagbabantay ng mga pamangkin nila. Hinayaan ko naman muna sila dahil nag-aayos ako ng mga gamit namin dito sa kwarto ni Cart. "He really looks like me, kuya. Look, ang layo ng mga mukha nyo." Pagmamalaki ni Jake. "Anong sayo? Hoy, mata mo plastic? Kitang-kita na nga sa akin nagmana eh." Segunda ni Carson na mahinang kinurot-kurot pa ang pisngi ni Branson. "Sumbong ko kayo kay kuya. Sa kanya kasi siya nagmana. Feeling nyo naman, kayo ang ama nila, ha?" Sabat naman ni Kenzo. "Buti pa tong si Kenzo. Saan ba nagmana ang mga anak ni tito at tita? At bakit ganito na lang kahangin ng mga to?" Napalingon ako sa biglaang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Cart. Niluwa nito si Tito Lucio na malapad ang ngiting nakatingin sa kambal na nasa kama at pinapalibutan ng tatlong anak niya. "How are my grandsons?" Tanong nito na hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi. Lumapit to sa kamang hinihigaan ng kambal. "Thank you sa magandang jeans mo, Dad. Tingnan mo, pati mga apo mo ang gagwapo." Sabat ni Carson. "Ang hangin talaga." "Nasa lahi na natin yan mga anak." Mahangin na sagot ni Tito Lucio. "Ay, alam ko na. Sa'yo pala nagmana mga anak mo, Tito. Hindi lang halata kasi seryoso kayo. Hindi ko inaakalang mahangin ka rin pala." Natatawa ako habang nakikinig sa pinag-uusapan ng mag-aama. Puro kahanginan lang ang lumalabas sa mga bunganga nila. "Ligaya?" Tawag sa akin ni Tito. "Po?" Sabi ng doktor ni Cart, may eye donor na siyang nahanap. Laking pasasalamat ko naman sa natanggap ko magandang balita kay Tito. Sana'y makaligtas sa operasyon niya si Cart. "Sa Lunes ng operasyon niya, huwag ka na lang muna pumunta roon. Kailangan ka ng kambal dito at kailangan mo ring magpahinga muna. Kami nang bahala sa kanya. Pabalitaan ka na lang namin sa magiging resulta. We're hoping na maging successful yon. We'll pray for it." "Sana nga po, Tito. Sana nga po." Pagsang-ayon ko sa sinabi niya. Para sa kambal, Cart, kayanin mo. Dumating na ngang araw na hinihintay namin, ang araw ng operasyon ni Cart. Kinakabahan ako na hindi ko alam. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Na-e-excite ako na kinakabahan. Paano kung hindi niya kayanin? Paano kung pumalpak ang doktor? Paano kung hindi na siya magising? Pinagmasdan ko ang kambal na mahimbing na natutulog sa kama. Tuwing nakikita ko ang kambal, ay naiisip ko mukha ng ama nilang sabik na makita mga anak niya. Ngunit masyado mapagkait ang tadhana. Nagkaroon ng isang trahedya sa buhay namin na naging dahilan para pagkaitang makita ni Cart kung gaano nagmanang kanyang mga anak sa kanya. Sana naman, wag matuluyang mawala ng paningin si Cart. Wag naman sanang tuluyang ipagkait ang tadhana na makita niyang mga anak niya. Days and weeks, hanggang sa umabot ng buwan, hindi pa rin nagigising si Cart. Naging okay naman daw ang operasyon ng kanang mata niya. Naghilom na rin ang mga sugat niya sa katawan noong bumisita ako sa kanya. Ang sabi ng doktor ay habaan pa namin ng aming pasensya at huwag tumigil sa pagdarasal na sana'y magising na si Cart. Nagkausap na rin kami ni na Tita Laura tungkol kay Jesusa. Umamin na rin ako sa kanya na matagal ko nang alam ang relasyon ng anak niya at ni Jesusa. Nagulat siya nung una, ngunit kalaunan ay kumalma na siya. "Kaya ba bigla kang umatras sa kasal niyo ng anak ko, Iha?" "Medyo po. Ayoko po kasi magmukhang panira sa love story nila. Hindi pa ako nakakaranas na magka-boyfriend, pero babae rin ako.
Naiintindihan ko po ang mararamdaman ng kapwa ko babae kapag biglang nawalang taong mahal nila. Sagot ko. Hindi pa po ako nagkaka-boyfriend, pero alam ko na po ang feeling na magmahal ng isang lalaki. Lalo na kung ang mahal mo hindi para sa'yo. Ang akala ko hanggang crush lang. Hindi ko napansin na nahuhulog na pala ako. Ang masakit lang, kailangan kong tanggapin na isa lamang akong extra sa love story ng taong mahal ko. May nararamdaman ka ba sa anak ko, Iha? Out of the blue na tanong niya sa akin. Nanigas ako sa tanong na iyon. Gaya ng sabi mo, Iha, alam ko rin ang nararamdaman ng kapwa ko babae, lalo na kapag may nararamdaman sila sa isang lalaki. Dagdag pa ni tita, napayuko ako. Itatanggi ko pa ba? Hindi naman mahirap mahalin ng anak mo, tita. Kahit na suplado siya, babae din naman ako, tita. Simpleng babaeng nagmula sa lupain na Mindanao, na tahanan ng mga Diyosa na naaakit din sa mga gwapo. Biro ko pa, para hindi mahalata ni tita na nasasaktan ako sa sitwasyon namin ng anak niya. Bahagya siyang natawa sa sagot ko. I'm really sorry, Iha. Sana hindi na lang kami nagpumilit na i-arrange kayo ng anak ko. Okay lang po yun, tita. Laking pasasalamat ko nga po na nakilala ko kayo dahil sobrang bait niyo po sa akin. Akong bahala, Iha. Mawawala rin yan sa buhay niyo ang pangit na babaeng yun. Ha? Mas bet kita para sa anak ko. Tsaka, mas angat ka kasi may anak na kayo ni Kurt. Matututunan ka ring mahalin ng anak ko. Ako magiging tulay niyo. Tama bang narinig ko? Hindi ko bet yung girlfriend ng anak ko. Hindi siya welcome sa family. Mas maganda ka sa kanya, Iha. Ba't ba nagustuhan niyo ng anak ko? Ang pangit ng taste? Hindi siya nagmana sa ama niya. Ang galing mamili ng babae. Tingnan mo, ang gaganda ng lahi namin, hindi ba? Si tita na napaikot na mata. Attitude ka, tita? Gigil na gigil? Kapag nagising ng anak ko, Iha, akitin mo. Bibili tayo ng mga sexy nighties. Kami nang bahala sa kambal. Tuloy natin ang kasala. Tapos sa honeymoon nyo, sunggaban mo na kaagad. Ikaw na mag-first move. Tapos to the 9th level na performance mo, kukuriting kita sa singit kapag hindi mo ginawang advice ko sa'yo. Taas kilay na ani niya habang nakahalukip-kip sa tabi ko. Ay tita naman, bet ko yan. Napahaba pang usapan namin ni Tita Laura nang biglang nag-ring ang phone niyang nakapatong sa center table nito sa sala ng kanilang mansyon. Wait lang, Iha, ha? Sagutin ko lang. Tumatawag ang tito mo. Tumango kaagad ako. Nanatili lamang akong nakaupo sa sofa habang si tita naman medyo dumistansya sa akin. Hello, honey? Napatawag ka? Bungad nito. What? Nagulat ako sa biglaang pagsigaw ni tita. Kinabahan tuloy ako dahil ang alam ko'y sina tito ang nagbabantay sa hospital ngayon. Lord, wag naman sana bad news to. Oh my God! Okay. Hintayin niyo kami riyan. We'll be there in a minute. Saka ito lumapit sa akin habang naiiyak. Ano nangyari, tita? Okay lang ba si Kurt? He's awake, ligaya. God! Mas lalong bumuhos ang luha nito sa mga mata niya. Natutop ko ang aking bibig sa sinabi ni Tita Laura. Gising na si Kurt. Na makarating kami sa hospital, ay kaagad kaming dumiretso sa kwarto kung saan nako-confine si Kurt. Pagpasok namin sa loob, ay kasalukuyan ng tinatanggal ng doktor ang benda sa mga mata niya. Naramdaman kong may tumulong luha sa kaliwang pisngi ko nang makita ang may-ari ng kamay na hawak-hawak ngayon ni Kurt. Jesusa. Nang tuluyan ang natanggal ng doktor ang benda, ay dahang-dahang iminulat ni Kurt ang mga mata niya. Nang tuloy niya nang mabuksan ang mga mata niya, ay saktong napatingin siya sa gawi ko. Lalong bumuhos ang luha ko nang makita ko ulit ang mga mata niyang nagpapalambot sa aking mga tuhod. Ramdam na ramdam ko ang kasabikan kong mayakap siya. Ngunit hindi ko nagawa dahil iba ang kamay ni nakahawak sa kanya. Kamay ng tunay na nagmamay-ari kay Kurt. Nanatili lamang ang tingin niya sa akin. Bumaba ang tingin niya sa tiyan kong hindi na maumbok.
Gusto ko sanang sabihin na ligtas sa mga anak niya, ngunit pinili ko manahimik na lang. Tahimik kaming lahat. Hinihintay na si Kurt ang unang magsalita. Nakita kong sinusubukan niyang ibukas ang kanyang bibig. Tila may gustong sabihin. Halatang hirap na hirap siya magsalita. Namiss ko nang marinig ang boses niya. He's still in a state of trauma. Kailangan pa namin siyang ma-check kung may naapektuhan ba sa ulo niya dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga nila. Ani ng doktor na tumanggal na benda ni Kurt. He'll not going to lose his memory, Doc, right? Kinakabahang tanong ni Jesusa. I hope not, Miss. Mrs. Doc, dahil magiging asawa niya naman ako soon. Pagputol ni Jesusa sa sasabihin sana ng doktor. Ang kapal mo namang babae ka para sabihin magiging misis ng anak ko. Biglang singit ni Tita Laura. Lumayas ka sa harap ko kung ayaw mong ako mismo kumaladkad sa'yo. Naiimber na ako sa pagmumukha mo. Mahiya ka naman sa presensya ng tunay na fiancé ng anak ko. Taas kilay na ani niya kay Jesusa. Halata namang nakaramdam ng pagkapahiya si Jesusa dahil sa pagsupalpal ni tita sa kanya. Akmang aalis na sana siya nang bigla siyang hinila ni Kurt. Jesusa. Sambit nito sa pangalan ng kanyang nobya. Kurt, kailan ba pwedeng maging ako? Don't. Dagdag pa nito na mas lalong nagpabiyak ng aking puso. Nawala ng paningin ni Kurt sa akin. Nakatutok na siya sa pagmumukha ng tunay niyang mahal na animoy miss na niya ng sobra. Kurt! Tawag ni tita sa anak niya. Akmang susugod na sana siya sa kinatatayuan ni Jesusa nang awatin siya ni Tito at mga anak niyang sina Carson at Kenzo. Umalis ka ritong babae ka. My God, Kurt! Nandito ang fiancé mo, ang ina ng mga anak mo. Ani tita habang tinuturo ako. Enough, Laura. Hindi pa maayos ang lagay ng anak mo. Hayaan mo muna. Pagpipigil ni Tito sa asawa. Anong hayaan? Hayaan na tuloy ang makuha ng babae niya ng anak natin? Paano na lang ang kambal ha? Hindi ako papayag na sirain ni babae niya na magiging pamilya ni Ligaya at ng anak natin Lucio. Patuloy sa pagpupumigla si tita sa hawak na kanyang asawa at anak. Tita, tama na po. Hayaan na muna natin sila. Huwag nating pilitin si Kurt. Baka makakasama pa sa kanya to. Okay lang po ako. Ani ko, kahit nasa kaloob-looban inasasaktan na ako sa nakikita kong pagpipigil ni Kurt kay Jesusa na huwag umalis. No, iha. Ipaglaban mong karapatan mo bilang ina ng mga anak niyo ni Kurt. Hindi ako papayag ng babae niya na walang modo makakatuluyan ng anak ko. Sigaw ni tita. Gustuhin ko man, ngunit wala na ako magagawa dahil kitang-kita naman sa inaakto ng anak niya. Mawalang galang na po, pero ako pong mahal ng anak niyo at hindi ang probinsyanang yan, kaya wala po kayo magagawa kung akong pipiliin ng anak mo. Matapang na sagot ni Jesusa. Bobo, paano siya magugustuhan ni tita niyan? Kasing talas yata ng espadang dila niya. How dare you? Naniningkit ang matang sagot ni tita. Mami naman, hindi pa nga ako tapos sa sinasabi ko. Biglang singit ni Kurt kahit hirap-hirap na magsalita. Natigilan kaming lahat sa sinabi nito. Anong ibig niyang sabihin? Hinarap nito si Jesusa. Don't treat my mom like that. Have some respect. At hindi ba naghiwalay na tayo? Nakipaghiwalay na ako sa iyo roon sa kondo mo. Pagpapatuloy ni Kurt. Nagdrama pa ako? Visit? Di ko ma-explain ang nararamdaman ko ngayon. Lord, paubayan niyo na po sa akin si Kurt. Promise po, magiging mas mabait pa ako. Pangako po yan. Ha? Kita mo na? Kita mo na? Ang kapal ng mukha mong sumugod dito at sagot-sagutin ako? Ex ka na naman pala ng anak ko. Ang kapal? Biglang ani ni tita, saka nilagay ang dalawang kamay sa kanyang bewang. No, Kurt. Hindi ako papayag na iiwan mo ako dahil sa babaeng yan. Tinuro niya ako.
She's not just a girl for me, Jesusa. She's also the mother of my children. Giit ni Cart. Frustrated na sumigaw si Jesusa, saka ito nagmarcha palabas ng kwarto. Dinaanan pa ako nito dahil nakatayo ako sa may pinto. Binangga niya pa ako saka inirapan bago tuluyang umalis. My God! Nanalo na naman ang manok ko. Hindi na pala kita kailangang ituloy sa anak ko, iha. Bulong ni tita sa akin. Diyos ko? Nasaan ang mga anak natin? Tanong ni Cart. Natigilan ako sa tanong niya. Anak natin. Ang sarap sa pakinggan. Akala ko scam ka na naman, Cart, na kaming pinipili mo. Nasa bahay yung mga anak nyo. Anyways, nagmana lahat sa'yo, anak. Ang gagwapo? Kinikilig na sagot ni tita. Siya nang sumagot dahil wala taga ako masabi sa nangyayari. Bakit nakatayo ka lang dyan? Wala kang planong lumapit sa akin? Hindi mo na ba ako na-miss, baby? Nakangising tanong ni Cart. Lumapit ka na, iha. Si tita sabay tulak sa akin papalapit sa kanyang anak. Kita mo to? Bugaw masyado, tita, ha? Alis muna kami, anak, para makapag-usap kayo ni Ligaya. Ani Tito Lucio sa anak. Thanks, Dad. Kuya, kailangan mo pa ng 5 anak para makumpletong apo sa tuhod na gusto ni Lolo. Kaya work hard, kuya. Fighting. Sharpshooter ka, man. Triplets naman, kuya. Sabay nakipag-appraise si Carson sa kuya niya. Akala niyo naman madaling mga nakano? Nang nakaalis na silang lahat, ay nanatili naman akong nakayuko sa harap ni Cart. Napipika na riyan? Tanong nito. Tiningnan ko lang siya sa kainirapan. Namiss kita. Sagot ko. I mean, namiss ka naming lahat. Yun, tama. Namiss ka namin. Pagbawi ko. King ina naman, Ligaya. Uma-under ka na naman. Talaga lang, ha? Natatawang tanong niya. So, tuloy na natin ang kasal? Isabay na natin ang binyag ng kambal. Ani nito. Anong kasal? Hoy, hindi pa nga ako pumapayag eh. Reklamo ko. Whether you agree or not, magpapakasal ka sa akin. You don't have a choice, baby. Ani nito. Saka ko hinila papalapit sa kanya para yakapin. I miss your scent. I miss being this close to you. I miss you. Bulong nito sa may bendang tenga ko. Kinikilig ako? Mag-propose ka muna. Sabi ko, sabay palo sa balikat niya. Aray! Masakit! Daing niya. Patay. Nakalimutan ko may mga pasa pala siya sa katawan. Sorry. No, hindi ako tumatanggap ng sorry. Taas kilay na sagot nito. Ay, ang arte? Say you will marry me and you're forgiven. Kita mo to? Pasalamat ka. Mahal kita. Oo na. Bakit ba ako magpapakipot? Gusto ko rin naman. Pagsuko ko. Magpapakipot pa ba ako? No. Wala nang bawian yan. I love you. Ani nito. Wait. Naglinis ako ng tenga ko kanina nang natapos akong maligo. Ha? I love you. Sagot nito na nakangisi ng nakakaloko. Visit? Bakit ang corny mo? Mahal kita, Ligaya. Late ko nang narealize pero hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba? Sus, hindi magiging huli, Cart. Mahal din kita. Nakapikit kong saad. Hinawakan niyang pisngi ko gamit ang 2 kamay niya, saka ko iniharap sa kanya. Pinatakan niya ng halik ang labi ko ng 3 beses hanggang sa palalim niya ito. Marahan ng paraan ng pagkakahalik niya sa akin. Napakapit naman ako sa balikat niya para kumuha ng suporta dahil feeling ko ay matutumba ako. Nanlalambot ang mga tuhod ko sa kilig. Na naghiwalay ang mga labi namin, ay dinikit niya ang noo naming 2. Habol ang hininga dahil sa naging halikan namin. I know, halatang halata kaya. Natatawang sagot niya.
Kita mo na? Alam naman pala niya tapos, visit ka talaga, Kurt. Babawi ako kapag nakalabas na ako rito. Anong babawi? Okay lang naman. Ang importante gising ka na at makakasama ka na namin ng kambal. That's not what I mean. Babawi ako. Nilapit nito ang mga labi niya sa aking tenga. Sa kama. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Visit? Jesus's POV. Hindi pwedeng ganun niya lang kadaling maagaw sa akin si Brandon. Nang dahil sa bata, itutuloy niyang kasal sa babaeng yon? No, Brandon is mine. Nandito ako ngayon sa bar. I wanna get drunk tonight. Isa pa yung ina ni Brandon, ang epal sa buhay. Kontrabida? Hey, nilingon ko kung sinong punyetang tumawag sa attention ko. Alone? He asked. Yes, a guy. A guy who's planning to get on my pants. Alam ko na mga galawang to. The heck you care? Sagot ko, sabay irap dito. Nagpatuloy lamang ako sa pag-inom ng in-order kong inumin. Bahala na. Tatawagan ko na lang ang driver ko mamaya para sunduin ako. I can't drive like this. Wasted. Nakaramdam ako ng hilo na malapit ko nang maubos ang isang bote ng Black Label na in-order ko. Fact! I need to get out of this bar right now. Uuwi na ako. Sa kondo na lang ako mag-e-emote. Nang akman tatayo na ako, ay bigla kong nabuwal sa sobrang hilo. Buti na lang ay nasa loko kung sino man. Hindi ko na nakilala kung sino man yon dahil papikit-pikit ng mga mata ko sa sobrang kalasingan. You're drunk. Napasobra na yatang inom mo. Tiningnan ko sa muka ang lalaking sumalo sa akin. Brandon, namamalikmata lang ba ako? Pero bakit iba yung boses? Brandon? Banggit ko. Who the heck is that, Brandon? Tanong nito. No, si Brandon to. It's him. Hinaplos ko ang makinis na mukha nito, saka hinila sa batok para halikan. Naramdaman kong nanigasto sa ginawa ko, kaya mas nilaliman ko pang paghalik ko. Kiss me back please, I miss you. I said between our kisses. Hindi niya naman ako binigo at sinagot nga ang halik ko. I love how he kissed me. I love his aggressiveness. Naramdaman kong naglandas ang mga kamay nito sa bewang ko, pababa sa dulo ng suot kong dress. He carries my ass and gently massage it. I moan because of the sensation he's giving to me. Let's get off here. Nito, saka ko hinila papalabas ng bar. Nagpunta kaming parking lot kung saan nakapark ang sasakyan niya. Minadali niya akong pinasok sa likod ng kanyang sasakyan at saka siya sumunod. Kaagad yun naman akong sinunggaban ng halik at buong puso ko namang sinagot yon. Hindi nagtagal inaramdaman kong hinuhubad na nito ang suot kong dress. Tanging bra at panty na lang ang suot ko. Shit! I can't stop now. Ani nito. Saka dali-daling hinubad ang suot kong bra. Own me again, Brandon. Own me again. I woke up inside a very unfamiliar car. Nakaramdam ako ng ginaw, kaya kaagad kong niyakap ang aking sarili. My eyes got wide when I realized that I am naked. Tiningnan ko ang kabuuan ko. The hell? Isang manipis na puting polo lamang ang nakatakip sa ibabang parte ng katawan ko. What the hell is happening? My God! Nagulat ako nang biglang nagbukas ang pinto ng sasakyan at bumungad sa akin ng isang lalaking naka-white sleeveless at black slacks. Who's this guy? Siya ang naka-one night stand ko? You okay? Tanong nito na akmang hahawakan sana ako. Don't touch me! Sigaw ko, sabay waksi ng kamay niya. Katangahan mo na naman, Jesusa. Anong ginawa mo sa akin, ha? Sigaw ko. Ha? You don't remember anything you did to me inside that bar? Tanong nito, sabay turo sa bar na pinag-iinuman ko. You kissed me first,
You asked me to kiss you back. Lalaki rin ako. Madaling maakit lalo na kapag magandang babae. Nakangising sagot nito. Nagulantang ako sa sagot niya. I did that? Tell me, he's just joking. Wala akong maalala. I'm sorry. I got drunk too. Wala akong control sa sarili ko. And I might get you pregnant. I exploded inside you. Na-enjoy ko masyado. Nagsosorry ba siya? Pero bakit may halong kabalastugan yon? Wait, what? Mabuntis? I might get pregnant? No way. May naalala na naman ako. Pregnant. That witch. Nagpabuntis pa taga para maagaw sa akin si Brandon. No, hindi pwede. Nang dahil sa bata, itutuloy niyang pagpapakasal sa babaeng yon? No, Brandon is mine. If ever na magpanggap akong nabuntis si Brandon at may anak na kami, makukuha ko na si Brandon. Maghahanap ako ng sanggol na pwede kong gamitin para makuha si Brandon. No, hindi ako mabubuntis. Where's my clothes? I need to go. Sigaw ko. I'm sorry, but I'll do everything just to get you back, Brandon. Ligaya's POV. Weeks have passed at sa wakas ay nakalabas na si Kurt sa hospital. Maayos naman siya kaya pinayagan ko siyang umuwi. Hapon na nung nakauwi kami dahil may dinaanan pa kami sa mall. Bumili kami ng mga gamit ng mga bata. Siya ang may gusto. Ayoko sanang pumayag kaso mapilit siya. Alas 7 na ng gabi nang nagdesisyon kaming magpahinga pagkatapos naming kumain. Napagod din ako sa kakalakad kanina sa mall. Tulog na ang kambal kaya pwede na kaming magpahinga. Tapos na ako magbihis ng pantulog. Ganoon din si Kurt. Kasalukuyan kaming nakahiga sa kamang dalawa. Nanatili lamang kaming tahimik at magkayakap. Hindi ko inakalang ang pagdadarama ko sa hopeless love na nararamdaman ko kay Kurt ay masusuklian ng ganito. Next month, pwede na tayong ikasal. Sabi ni Mami siya na raw bahala mag-ayos. Aniya, excited na ako. Tama lang pala na umayo ko sa kasal nung una. Sagot ko, kahit hindi ka naman umayo nung una, alam ko mahuhulog din naman ako sa'yo. We, baliw na baliw ka kay Jesusa mo, diba? Tanong ko na natatawa. Kitang-kita ko noon kung gaano siya kabaliw sa babaeng yon. Nung nahuli ko sila magkatabi sa kama na walang kahit anong saplot, ay doon ko napagtantong kahit anong mangyari, kahit anong magdadating na hahadlang sa relasyon nila, ay maghahanap pa rin sila para magkasama. Kaya nga hindi ako makapaniwalang kinaya niyang hiwalayan si Jesusa para sa magiging anak niya sa akin. Okay naman sa akin dati ni ituloy niyang relasyon nila ng nobya niya. Kahit masakit sa akin, wala naman ako magagawa kung mananatili siya sa babaeng mahal niya at tatalikuran kami ng anak niya. Matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba tuwing kasama kita. Minsan nga tuwing magkasama kami ni Jesusa, ikaw yung nasa isip ko. Talaga? Paninigurado ko. Hindi naman kasi kapanipaniwala eh. Baka gino-joke time lang ako nito. Totoo nga. Natigil kami sa pag-uusap na may narinig na katok sa pinto. Ako nang bumangon para pagbuksan kung sino man yon. Bubuksan ko muna sandali. Ani ko, saka ko mala sa pagkakayakap kay Kurt. Nang buksan ko yon ay bumungad sa akin ang takot na kasambahay ni Kurt. Ano nangyari? Tanong ko. May nagwawala po sa labas, ma'am. Hinahanap si Sir Kurt. Sagot nito. Isa lang ang alam kong pwedeng magwala at hanapin si Kurt. Ha? Nagulat ako nang marinig ang boses ni Kurt sa akin ni Coran. Nagmadali naman kaming bumaba para tingnan ang walang hiyang nagwawala sa labas ng mansyon. Nasa sala pa lang kami, ay dinig na namin ang boses ng babaita. Nang nakalabas kami ng gate, ay nakita namin si Jesusa na sabog ang buhok at gusot-gusot ang suot itong dress na pula. Nagkalat na rin ang makeup niya dahil sa kakaiyak. Brandon, hindi mo ako pwedeng talikuran na lang ng ganito. Paano baby natin ha? Hindi mo ako pananagutan? Sigaw nito. Baby? What are you talking about, Jesusa? Wala tayong anak.
Sagot ni Cart habang nakahawak ng mahigpit sa kamay ko. Wala. May nangyari sa atin, Brandon. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na nabuntis ako pagkagising mo. Ngunit sinira nilang plano ko. Nabuntis mo ako, Brandon, at ikaw ang ama. How irresponsible father you are, Brandon, kung tatalikuran mo kami ng anak mo. Naiiyak na sabi nito. Tila napipi ako sa mga narinig ko. Paano mabubuntis si Jesusa? Matagal na silang wala. Don't tell me. Nanganak ako last month, Brandon, nang wala ka sa tabi ko. Itinakwil ako ng pamilya ko nang nabalitaan na nabuntis ako. Nawalan ako ng trabaho. Gusto mo makita ang anak natin? Pwes, hiwalayan mong babaeng yan bago mo makita ang anak mo. Ani nito, saka tumalikod at sumakay sa sasakyan niya. May anak sila? Nanganak siya last month? Nabuntis siya ni Brandon? Don't listen to her. Baliw na siya. I'm sure na hindi ko siya nabuntis. I know na nagtitake siya ng pills dahil bawal siyang mabuntis dahil sa trabaho niyang pagiging model. Trust me. Ani ni Cart, saka ko niyakap. Ano ang mangyayari ngayong hindi tumitigil si Jesusa para makuha niya si Cart? Magkaroon pa kaya ng happy ending ang bida nating si Ligaya? Yan ang ating aalamin sa huling kabanata ng ating kwento.